Okay, sige po. Nais magpasalamat kay Lord. Okay, halika. Okay. Alam niyo po, kapag lagi kayo magpasalamat kay Lord, lalo kayo i-bless. Kasi yun po ang sabi ng Panginoon. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Ang pasalamatan ko sa Panginoon, yung kalakasan, yung pagising sa umaga. Kasi kanina, 3 o'clock ako nagigising. Excited ako dahil may gawain yung Panginoon ngayon. Alam niyo ba mga kapatid, dahil excited ko, di ba na namimili po ako ng para po sa pagkain po mamayang hapon. Hindi po ako nagutom hanggang ngayon, hindi po ako nagutom ng kape, hindi po ako kahit kunti, hindi po talaga ako, nakakalimutan ko na, nakakamadali kong mag-prepare. Nakalimutan ko na, di ba pala ako nagkape, hindi man lang ako sumuko kahit isang pirasong tinapay. Hindi talaga, sir. Kaya salamat sa Panginoon dahil yung excited sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka talaga abutin ng photo. Kasi nabubusog po tayo sa salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil yung kalakasan, yung pag-iingat sa araw-araw, yung sa pamilya ko na walang problema mga masakit, walang mga pagsubok na pinagdaanan. Natural, minsan problem ng financial, pero yun lang naman ang dinanas ng pamilya ko. Kaya yun, ibalik ko kay Lord yung papuri pasalamat dahil sa kabutihan niya sa pamilya ko. Amen. Okay. So, excited po ba ang lahat? Hindi nga. Hindi halata. Excited po ba ang lahat? Okay. Masigaw po palakpak muli para sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Amen. Ay nais ko pa po lang batiin. I-welcome po natin yung ating kapatid from Cavite, Lancaster City, Cavite, si Brother Rani. Sige tayo, bro. Si Brother Rani Pinaso from Lancaster City, Cavite. Sila po yung aking pinupuntahan po doon. So, sino po gustong sumama sa Lancaster City? Ang ganda pala ng Lancaster City. Bago sa akin yun. Okay, so, magkakaroon po tayo. Yes, welcome po kayo kung gusto nyong sumama. Magkaroon po tayo ng fellowship po doon sa bahay mismo nila. Kasama din niya yung kanyang pamangkin na foreigner. Ayan. So, yan po. Pasalamatan po natin ang Panginoon. At pati po yung taga Gateway Paranaque. So, they are also hoping that one day makasama din po natin dito sa ating panambahan. So, marami na po tayong pinupuntahan at magkakaroon na rin po this year, magkakaroon na rin po ng Mariveles Bataan. So, magkakaroon din po tayo ng Gateway Mariveles Bataan. And hopefully, ditong May na ito, makarating po ako ng Republic of Bohol. Sino gustong sumama? Sa Bohol. Yan. Punta po tayo doon. At magkakaroon din po tayo ng fellowship doon sa Bohol. So, ito po yung matagal na vision. Ito po yung plano, goal, na magkakaroon tayo ng iba't ibang mga fellowship sa buong kung saan tayo dadalhin ni Lord. At bukas din po ay pupunta po tayo ng Bataan dahil yun pong ating pinagpipray na si Captain Art Aguirre ay nakay Lord na. Yung ating pinagpipray at bukas po ang huling lamay. Kaya pupunta po tayo doon. Kung sino pong gustong sumama, pwede po. Kasi po may sasakyan po tayo. So, hindi tayo sasama sa patay. Kasi masikip po. Sukat lang po yun para sa kanya. Okay po. So, ngayon po tayo po ay dumako na ngayon sa pagpapakain ng ating espiritu. Na kung saan ang pagkain ay yun po yung salita ng ating Panginoon.
Okay, paupuin muna natin yung nakatayo. Di po ba sa usapan natin, kapag magsimula na, iwasan na po natin ang pamamasyal. Gawin niyo po yung lahat kapag hindi pa nagsimula. Okay po? Kasi babanggitin ko po talaga ang pangalan, yung mamamasyal. Kapag mag-church na, avoid loitering, avoid labas-pasok, avoid lakad-lakad. Kasi ang atin pong layunin ay kaayusan. Sabihin mo sa katabi mo, kaayusan. Okay. Katulad din pa ng pag-ayos, bago tayo pumunta sa church, o bago tayo may pupuntahan, bago may lakad po tayo, di ba ba inaayos ang ating mga sarili? Ayusin ang buhok. O, ganda ng pagkahawi ng buhok ko. Nag-fly away. Hindi na bumalik. Nag-away-away na. Diba? Kung paano natin inaayos ang ating mga pananamit, yung ating mukha, ganon din sa pag-ayos sa loob ng ating sambahan. Bilang paano po yan? Pagbibigay galang sa presensya po ng ating Panginoon. Okay po ba yun, mga kapatid? So, gawin po natin na kultura na makaugalian. Tapos, wala ba kayo napapansin sa church natin? Ang ganda. Tingnan nyo nga yung gilid-gilid. Hindi pa tapos yan. So, patuloy po natin inaayos. At kasama din po yan sa kaayusan. Amen po? So, palakpakan nga po natin si Lord, mga kapatid. Okay, sabihin po natin, to God be the glory. God be the glory. Okay, ulitin po rin mula sa ating puso, tapos yung ating kamay, pikit po natin ang ating mga mata. Sabihin po natin, Lord, lahat ng bagay na aming ginagawa ay para sa inyong kaluwalhatian. In Jesus' name. Amen. Okay. Ang reason, bakit tayo nandito, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Ayan po. Para sa Word of God ngayong gabi, ang ating pong mensahe nung nakaraan ay tungkol kay... Yes. Palakpakan na po natin, Sister Nida. Very attentive si Ate Nida. No? Naalala niya kaagad. Yung iba hindi pa talaga ayos. Okay. Dito muna tayo tingin sa akin. Tingin. Kasi nadidisturbo ako kapag marami kayong extracurricular activities. Papansinin, ako ngayon ay PSP. Ano yung PSP? Kulang sa sampal. Kulang sa sampal. O yan, sinong may-ari nung bata na ano? Hawakan niyo po kung sinong may-ari niyan. Kasi ayaw natin talaga. Very stricto na po talaga ako. Sabihin niyo ng stricto na napaka-stricto, iyan na ako ngayon. Ibang Pastor Larry ang ating makikilala. Dahil napapansin ko po kasi para na tayong palingke. Ayaw ni Lord yun. Natandaan niyo po si Lord na gusto ni Lord ayos sa templo. Noong hindi ayos, anong ginawa ni Jesus? Ayaw ko naman pong gayahin yun. Bagamat si Lord yun. Kasi pinagbanduan lahat ng mga lamesa, yung mga upuan. Yan ang iniisip ko, okay kung gagawin ko yun. No? Siguro wala nang babalik pagkasunod na linggo. No? Pero bakit ginawa ni Lord yun? Kasi may napansin siya na hindi ayos. So si Lord, ang Diyos kasi natin ay Diyos ng kaayusan. Ayaw niya ng magulo, ayaw niya ng maayos. Kasi pagdating sa church, ang ating pinupuntahan ay si Lord. Wala nang iba. Hindi yung katabi mo. Hindi yung nasa likod mo. Pagdating sa church, wala. Pag si Lord na ang ating kaharap, wala nang pakialaman. Alam niyo kung bakit? One day, isang araw, haharap tayo kay Lord face to face. Wala kang kasama, wala kang padrino, walang asawa, walang kapatid, walang pamilya, wala kang kakampi.
Hello? Individual, isa-isa, haharap ka kay Lord. Hindi po pwede na, Lord, antayin ko muna ang asawa ko. Antayin ko muna ang kapatid ko. Kasi siya napansin niyo po? Kapag oras na kaharap mo na si Lord, wala nang atrasan. Na wala ka nang idadahilan na kasi Lord, kasi ngayon, habang buhay pa tayo, itong ating ginagawa sa church, nagpa-practice tayo. Lalo pag nag-worship, pag nag-worship ka, you will see God. Damhin mo ang presensya niya. Nasunod po natin? Damhin mo ang presensya niya kasi kapag nag-worship ka, napaliwala lang sa iyo kung sino-sinong pinapansin mo, mamaya na yung pansinan sa katabi, ay, ang ganda ng hair mo. Nag-worship. Na hindi ka makakonsentrate kasi ang pinansin mo, yung katabi mo. Nasaan na ba natin? Sinong nag-ribbon yan? Ang ganda, bagay sa'yo. Nagpapaawit na si worship leader. Holy forever. Naiiyak na yung mga worship team dito. Nagramdam ng presence ni God. Pero ikaw dyan ang pinag-usapan ay puno, ribbon. How can it be? No? Naalala ko tuloy yung mga ita. One time doon kami sa Sambales. Nag-worship yung mga ita. Sino nakakita ng mga ita? Taas mga kamay. Nakakita na ba kayo ng ita? Taas mga kamay. Sino nakakita ng mga ita? Anong itsura? Na? Maitim? Kulot ang buhok? Karoon niya pag may edad na, bungal? Maliit? Diba? Anong mga suot? Bahag. Ang kitab dito. Pero maitim sila, pero mga kikitab, ang kikinis, di ba? Ngayon, nag-worship, mga born again sila, nag-worship. Hindi, nag-worship na. Pakanta sila, Dolores, Dolores, parijos, rijos, parijos, rijos, talunan ng talunan. Nag-i-enjoy sila sa presence ni Lord. Tama ba ang lyrics? Dolores. Ang kanilang binabanggit ay Dolores. Pero sa tama na words yun is the Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Yun ang tamang lyrics. Pero sa kanilang nagtalunan, pawis na pawis yung mga likod, yung mga kwita nila na pawis na po talaga. Talunan ng talunan na nakabahag. Ang sinasabi, Dolores parijos, rijos. Anong mali? Anong mali? Mali ang lyrics, pero tama ang puso. Ito na, nag-worship na. Ang kinanta ay Majesty. Magic tree. Worship the magic tree. Tumulog na yung mga luha. Uncle Jesus, be all glory, redeeming me. Magic tree. Magic tree. Uncle Jesus, pero nag-iyakan mga kapatid. Nag-aaltar, nagpupuron, magic. Come on! Lapit mo tayo sa presensya ni Lord. Worship the magic tree. Randam na randam nila ang presence ni Lord. Ano ang mali? Yung lyrics, pero tama ang puso. Sa atin, tama ang lyrics kasi may TV. Holy forever. Hi. Forever, ever. Ay, bagong tips.
gagawan ito ng brother ko. Parang may nasabi. Ole por... Tama ang lyrics. Mali ang puso. Sino ang tinanggap ni Lord? Yung ita? Hello? Sinong tinanggap ni Lord? So, hindi ikaw ang pinatamaan ko. Kundi yung katabi mo. Sunod po natin. When we enter dyan, lalo, during worship lang naman, ilang minuto lang ba yung worship? Hindi yata aabot ng 30 minutes yung praise and worship. Kasi Monday, Tuesday, Wednesday, lahat yan iyo. Hindi ka pinakialaman ni Lord. Kung anong gusto mo, gagawin mo lahat. Anong gusto mo, iyo yan. Pero kapag Sunday, yun lang ang hiningi ni Lord. Ilang araw ang isang linggo? 7. Sabi ni Lord, maglaan kayo ng araw para kay Lord. Hello, nasundan mo natin? Mag-alay ka ng araw para si Lord po ang may sabi nun. At kapag gagawin mo yun, sino ang pagpalain? Sino ang i-bless ni Lord? Dahil siya ang may sabi kasi gusto ni Lord i-bless ka. Gusto ni Lord pagpalain ka. Gusto ni Lord magtatagumpay ka. Gusto ni Lord lahat ng hinihingi mo, ibibigay ni Lord. Ang tanong, kaya bang ibigay ni Lord? Kaya ba? Tapat ba si Lord? Tapat ang Diyos, mga kapatid. Hindi sinungaling ang Diyos. Ang sinabi niya sa Biblia ay lahat ay totoo. Pero bakit madalas hindi nangyayari? Bakit madalas hindi nararanasan ng marami? Bakit hindi natin nararanasan? Alam niyo po, ang sukatan, hindi yung laki ng bulsa, kundi ang laki ng ating puso. Sa puso si Lord. Alam ni Lord kung anong totoo dyan sa puso mo. Kahit magwawagay-way ka dyan, kahit magtatalon-talon ka dyan, kung ang puso mo ay malayo sa Diyos, pwede kang magkunwari sa tao. Hello? Pwede kang magkukunwari. Pwede tayong magpa-plastic sa harapan ng tao. Pero kay Lord, mga kapatid, alam niya. Alam na alam ng Diyos. Amen? Kaya ang resulta noon, ang magtatanggap ng blessing na yon ay si Lord. Ibibigay niya sa atin. Amen? O sino pong handang pagpalain ng Diyos? Tas mga kamay. Kaya tayo nandito. Gusto natin mapagpala. Gusto kong maranasan ang presensya ng Diyos. Kasi iba eh. Iba. Kapag lalo pag nag-worship, yung talagang ramdam mo ang presensya na galing sa puso mo. Iba, mga kapatid. Sabi na po natin, iba. Iba. O sino dito nakakaranas na? Nang nakatagpo mo sa Diyos? Taas mga kamay. Naranasan nyo na ba nakatagpo ang Diyos? Hindi man natin siya nakita, pero ramdam mo, mga kapatid. Amen? Naranasan ko ba natin? Yung bang nakaluhod ka, na buong tiwala, yung talagang ialay mo sa Diyos, wala ka nang naititira sa sarili mo. Hello? Ang sarap, mga kapatid. At yun po yung kapag meron kang naranasang kakaiba, meron kang naranasang hindi mo halos maipaliwanag, ay lagi mong hinahanap-hanap. Amen? Lagi mong hinahanap. Kaya ang sabi ng Diyos, ang naghahanap sa Kanya ay makakasumpong. Amen? Okay, palakpakan na po natin ang Diyos. Okay, para sa atin natin, Matthew chapter 15. Okay, Matthew 15. If you have your Bibles with you, Matthew 15, verse 21 to 28. Matthew chapter 15. Okay, yung may mga Bible, yan, may mga Bible po tayo. Yan, verse 21.
chapter 15 po yan. Ang Mateo ay unang aklat ng New Testament. Okay. Pastor, bakit kailangan may Bible? Bakit para tayong nagsiseminar? Bakit para tayong laging may Word of God? Okay, alam niyo po ba kung bakit? Hindi po tayo mabubuhay kung wala ang salita ng Diyos. Maging ang ating buhay ay galing po sa salita ng Diyos. Amen po. Okay. Tingnan niyo po ang kwento dito. Kung last Sunday, ang kwento po natin ay tungkol kay Haring David, yung batang David na nanalo kaharap niyang mga higante. Dahil po yan sa pananampalataya. Dahil po yan sa faith. And that's what faith can do. Kapag meron kang pananampalataya, kahit kasing liit ng buto ng mustasa, napakaliit po nun, ay magagawa mo ang mga bagay. Lahat nangyayari sa pamamagitan po ng pananampalataya. Without faith, it is impossible, imposible na mabigyan mo ng papuri ang Diyos kung wala kang pananampalataya. Last Sunday, pananampalataya ni David, yung bata. Dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, nalampasan niya ang higante na si Goliath. Imposible sa paningin ng maraming tao. Imposible para sa tao. Pero sa Diyos, walang imposible. Maaaring naka-encounter po tayo ng mga higante sa buhay. Kung titingnan mo, halimbawa sa, biglang pumasok sa isip ko, halimbawa sa Valenzuela, parang higante yung kalaban namin. Walang makapaniwala. Ay, naku po, ganyan. Yan, ano yan? Mga mayor yan. Parang kung titignan mo sa taong pananaw, imposible. Imposible tayong manalo yan. Imposible kasi mayayaman yan. Makapangyarihan yan. Pero sinong higit makapangyarihan? Ang Diyos. Kaya ang lahat ng laban, mga kapatid, ay laban hindi sa sarili. Kahit may maglulupasay ka pa, kung wala kang Diyos, nothing. Without God, we are nothing. That is why, anong kailangan ko? Manampalataya ka sa kakayahan ng Diyos. Kaya ang batang si David, hindi siya nagtiwala kay bata eh. Hindi siya nagtiwala sa kanyang kakayahan. Sabi niya, haharap ako sa iyo, ang laban na ito ay laban ng Diyos sa bayhagis ng bato. Diba si Goliath? Isang bala pa lang. Isang bato lang. 5 ang batong bitbit niya, pero isang bato lang ang tinira. May reserva pa sana siya 4. Dahil isang bato ay tumama na sa ulo, bagsak na. Para bang, ay sayang yung 4. Isang bala ka lang pala. Ang kalaban, mga kapatid, isang bala lang yan. Dahil kahit maliit man yan na bato, pero kapag tumama, dahil kasama ang kapangyarihan ng Diyos, si Goliath ay binatupan. Okay? Ngayon, tingnan naman natin ang pananampalataya ng isang babae na hindi Kristiyano. Hello? Kumbaga sa ating panahon ngayon, itong babaeng ito ay hindi born again. Hindi siya katulad mo na nagsisimba, hindi siya katulad mo na nagpe-prayer meeting. Itong babaeng ito ay hiwalay. Ibig sabihin, siya po ay pagano. Siya po ay hindi, kumbaga sa atin ngayon, hindi siya Kristiyano. Hindi siya membro ng church. Okay, tingnan niyo po ang kwento. Bakit siya ay pinagpala ng Diyos na hindi naman siya membro? Hiwalay naman siya sa kasamahan. Tingnan niyo po. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman, okay, taga saan siya? Taga-Kanaan. Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son
mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. Isang nanay, may anak na babae na nasasaniban ng masamang espiritu. Ba't kayo tumingin sa akin? Mukha ba kayo nasaniban? Nasaniban ang kanyang anak na babae. Terribly! So, ibig sabihin, nagwawala. Ako'y naka-witness na ng isang babaeng nasaniban na ang lalaki ng mga mama ang humawak sa kanya. Pag ganyan yung kamay na nagtalsikan, nalilisik ang mata at lalaking boses ang lumabas sa bibig niya. Napakaliit na teacher. Nasa Bohol kami noon. Umatin kami ng encounter retreat. Napakaliit na babae, pero ang bulo, ganyan, ang lilisik ang mata. Tapos hinahawakan, nagtalisikan yung mga humahawak sa kanyang mga pastor. Ang lakas niya. Yun po yung demon possession. Itong nangyari sa anak nitong Kanaanay woman. Kanino siya ngayon lalapit? Pumunta na siya sa mga albularyo, pumunta na sa mga pare, kung ano-ano. Walang nangyayari. Ngayon narinig niya yung Jesus. Narinig niya na mayroong Jesus doon sa Tyre and Sidon. Tumakbo siya ngayon at nagsisigaw ang babae, Jesus! Lord! Anak ni David! Mahabag po kayo sa akin! Yung anak ko po, Panginoon! Ng anak ko po, maawa po kayo nasaniban ng masamang espiritu. Matindi ang pangangailangan ng isang nanay na taga-Kanaan. Sino po ditong mga nanay? Alam niyo po, tayong mga magulang, pag nagkasakit ang mga anak, nung nagkasakit ang anak ko, ba't na maliit pa? Ay, parang, libang nasa isip natin mga magulang, ako na lang ang magkasakit. Kapag nakita mong hindi makahinga, naghihingalo, nakataranggalin sa hospital, nagkukumbulsyon, anong naramdaman mo, nanay? Di ba nakakataranta? Ito yung nanay na ito. Ngayon nagsisigaw, lumapit kay Jesus. Tingnan niyo po ang nangyari. Jesus did not answer a word. Ano sa Tagalog? Si Jesus ay hindi sumagot kahit isang salita. Nagkukumon, Jesus! Anak ni David, maawa po kayo, Lord. Ang anak ko po nasa bahay. Nakakapos kasi ng demonyuhan. Anong maramdaman mo? Lumapit ka kay pastor. Tapos, tinignan ka lang. Anong feeling? Ha? Ay, kaya pala na taga-gitli. Pastor pa naman. Ito, hindi lang pastor. Si Jesus. Walang sagot. Okay, ito pa. Hindi na nga sumagot si Jesus. Hindi pinansin. Anong sabi ng mga disciples? Right? Balik muna tayo doon, bro. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. Paalisin mo nga yan ng ingay-ingay. Hoy! Tumigil ka, ingay-ingay. Send her away. Paalisin mo. Ano ba naman itong mga ito? Akala ko ba? Hindi ba ang Lord? Born again kayo. Ganon. Okay. Hindi na nga sumagot ang pastor nila, si Jesus. Yung mga alagad, mga leaders, itinulak pa. Oh, send her away. Ang ingay, keeps crying out after us. Okay. Anong ginawa ng babae? Nagpagusbot ba siya umuwi? Ayaw ko na yan. Ayaw ko na ganyan ba siya? Testing number 1. Hindi siya sinagot ni Lord.
Testing number 2, ang mga alagad, tinulak pa siya, paalisin pa siya. He answered, sumagot na si Jesus, ay salamat, sumagot. Ay salamat, sumagot din. Ang sagot ni Jesus, I was sent only to the lost sheep of Israel. Ako ay pinadala lamang para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Question. Ang babae na ito, taga-Kanaan, hindi taga-Israel. So therefore, ang ibig sabihin ni Jesus, hindi ka kasali. Hindi ka miyembro ng church. Mo ikaw ang pagsabihan mo. Nung una, hindi ka sumagot. Nung pangalawa, alam mo, pinadala ako sa mga taga-Israel lang. Ang ibig sabihin, hindi ka kasali. Tumigil ba ang babae? Yan, testing number 3. Tumigil siya? Tingnan natin. The woman came and knelt before him. Lord, help me. Tuloy pa rin. Bakit? Pangangailangan ng anak. Alam niyo mga nanay, gawin ang lahat. Kahit pakapalan ko mukha ko. Kahit ano pang gagawin, kahit ano pang kondisyon, gagaling lang ang anak ko. Hindi man nasaniban, may sakit, may problema ka, mangyari lang, kahit ano, gagawin ko. Yung babae, hindi tumigil. Hindi man siya pinansin, pinagsabihan pang hindi siya kasali, unstoppable. Hindi siya tumigil. Tingnan niyo po ang nangyari. Sumagot ulit si Jesus. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Sa Tagalog, hindi maganda na ang pagkain na para sa mga anak, ibibigay ko sa mga aso. Sino tinutukoy na aso? Sino ang aso? Yung babae. Sakit talaga yun. Alam mo nung binasa ko to, parang ang sama-sama ni Jesus dito. Hindi maganda na, hindi magandang tingnan, hindi mabuti na pagkain ng mga anak kong nakahain sa mga anak, ipakain ko sa mga aso. Talagang pinapaniligan, hindi ka kasali dito sa blessings. Kahit ano mang hingiin mo, hindi pa pwede. Okay. Mamaya tingnan natin. Okay. Anong sagot ng babae nung sinabihan siya ni Jesus? Yes, Lord, she said. But even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Hindi siya nakipagdebate. Hindi ko aso pusa ako. Hindi siya namatwiran. Alam po yung sabi niya, opo, tama po yan. Pero Lord, ang mga aso, kahit yung mga mumo na nalalaglag sa mesa, kahit yun na lang sa akin. Hindi man ako kasali sa pagkain dyan sa lamesa, kahit yung mga tinik-tinik na nalalaglag, kahit yun na lang ang sa akin. Nakita niyo? Sabi ko parang ang hindi naman kong babae ito. Kahit yung mga tira-tira na lang sa akin, Lord. Hindi man ako kasali sa mga Israel, hindi man ako kasama sa mga anak. Kahit yung tira-tira na lang. Hello, nakuha niyo pong kwento? Tingnan natin kung ano ang ending nitong istorya na ito. At kung ano ang makukuha natin. Tingnan niyo po. Then Jesus answered. Ito, finally, sabi ni Jesus, woman, you have a great faith.
napakalaki ng iyong pananampalataya. Your request is granted. Palakpakan po natin si Lord. And her daughter was healed from that very hour. Hindi pa si Lord nakarating sa bahay. Nandito pa lang sila sa kalsada nag-uusap. Hindi pa ni Lord na-lay hands. Hindi pa nga nakita ni Lord yung bata. Dito pa lang sa kalsada, sabi ni Lord, na-appreciate ngayon ni Lord, o babae, ang laki ng ng iyong pananampalataya. You have a great faith. So now, your request is granted. Anong request niya? Gumaling ang anak niya. From that very hour, hindi pa niya sinabi na, o sige, tara na Lord, pagsamahan mo ako Lord, kaya yung anak ko nagwawala na. Nandoon pa lang sa kalsada, mga kapatid, gumaling na ang anak. Yan po ang istorya. Ngayon, ilan sa atin, meron tayong pinagpipray na kung minsan, parang ang tagal na. May sagot pa ba? Napakinggan pa tayo ni Lord? Parang wala man akong naramdaman. Hello? Parang wala man akong naramdaman na may sagot si Lord. Nakailang prayer meeting na ako. Nakailang Bible study na ako. Nakailang punta na ako sa church. Bakit parang walang effect? Masundan niyo? Katulad ng babae. Walang sagot si Jesus. Deadma. Walang himala na nangyayari. Question. Ang babae ba ay tumigil? Lalo siyang nagpupumiglas. Lalo siyang nagsusigaw. Lalo siyang, Jesus, anak ni David, maawa po kayo. Okay. Ipaliwanag natin, bakit naging ganito si Jesus? Kasi kung hindi natin alam ang background, mabait ba si Jesus dito? Nung umpisa? Parang hindi. Parang, ano ito pinapahirapan? Okay, ganito po kasi ang kwento. Ang totoo niyan, si Jesus para lang talaga sa mga lahi ng Israel. The chosen. Sila lang pinili. Nung simula, silang pinili. Alam nyo ba, hindi lang yung Kanaanite woman, taga-Kanaan, dahil pag hindi ka taga-Israel, hindi ka kasali. Siya ay ang mission ni Jesus para lang sa mga Israelites. Ang mga Pilipino ba, taga-Israel ba tayo? Hindi tayo taga-Israel. So katulad tayo, ang katayuan ng babae na yon, parang tayo, na hindi tayo kasali. Hello, nasundan po ba natin? Hindi tayo kasali noon. Pero dahil sa grasya, dahil sa habag ng Diyos, dahil mahabagin ang Diyos, pag-ibig ng Diyos, nabuksan ang opportunity, ang pagkakataon na hindi lamang para sa Israel, para sa lahat ng mananampalataya. Hello? Hindi tayo sa galing. Dahil nakadikit tayo kay Lord, dahil magaling tayo, umabait tayo. Dahil una, hindi tayo kasali, katulad ng babae. Pero bakit tayo nadugtong? Dahil sa kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos doon sa cross. Kaya tayo'y nakakalapit. Pero kailangan ang ating pananampalataya. Dahil pag wala kang pananampalataya ng katulad ng babae, no way. Dahil una, hindi po tayo chosen. Nakalapit lang tayo dahil sa habag. Dahil ay nagrasyahan lang tayo. Sundan po natin, pangalawa. Yung binanggit ng babae, Jesus, anak ni David. Napansin niyo po? Jesus, Son of David. Anong meron nun? Sa
Noong araw, kapag sinabi mong, Jesus, Son of David, dito na-strike ang atensyon ni Lord. Dahil Son of David, ibig sabihin, yung linya ng lahi, generation ni Jesus, is from David. So, ibig sabihin, ang babaeng ito, kahit hindi siya mananampalataya, kahit hindi siya born again, pero meron siyang alam tungkol kay Jesus. So, mahalaga na makilala natin ng personal kung sino si Jesus. Hello? Ano ang pagkakilala natin kay Jesus? Sino si Jesus para sa iyo? Kung si Jesus ay para sa iyo, tagabigay lang, tagabigay, pag nabigyan ka na, forget everything. Yung lagi ka lang ng, Lord, bigyan mo ako, Lord, pagpalain mo ako, Lord, pagbigyan mo ako, puro ka lang ganun. Kung yan ang pagkakilala mo kay Lord, hanggang doon lang, level 1 lang po yun. Ang level 2, matuto kang magpasalamat. Matuto tayong magpasalamat. Lord, thank you sa mga blessings. Dahil natuto tayo magpasalamat, Lord, thank you dahil kung wala ka, Lord, walang mangyayari sa buhay ko. Dahil kung wala ka, Panginoon, level 2, mga kapatid, na ano naman ang aking magagawa para kay Lord? Ano naman ang aking magagawa para sa mga tao din na nangangailangan? So therefore, magiging, ang faith natin, mga kapatid, ay nagiging faith in action. Katulad ng babae. Na ang lesson dito, mga kapatid, na kung meron tayong hinihingi sa Diyos, huwag kang tumigil hanggang ibibigay ng Diyos. Ang ibig sabihin, patience. Hindi mo pa naranasan ang katulad ng babae na reject. Ang ilang beses siyang na-reject dito. Pero wala ni katiting na may sign siyang umatras. Hindi siya nagtatampo. Kung sa atin pa ito, kung matampuhin ka. Diba? Nung una, hindi ka iniimik. Dinidma ka lang, tinignan ka lang. Naman ito. Dahil ba, Lord, hindi pink ang aking lipstick? Dahil ba, Lord, hindi ako pumasa sa iyong standard? Wala siyang pangangatwiran kasi determinado siya sa kanyang prayer request. Hanggang hindi ibigay ni Lord, hindi ako bibitaw. Masunod po natin, ganon katindi yung pananampalataya. Dahil habang may buhay akong mangyayari yan. Napakalaki ng kanyang pag-asa na itong pinagdaanan ko ngayong mga problema, pagsubok sa buhay, isang araw, lilimunin ko na lang ito. Masunod po natin, sino po dito nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay? Taas mga kamay. Diba? Gaano katindi? Yung bang tipong halos ikakamatay na natin? Na halos buhay mo na? Alam nyo, ramdam ni Lord yan. Ito ang maganda ngayon. The good news is, sinusubukan ni Lord ang babae. Ang pinapakita dito, dumaan ng testing ang babae. Mapatunayan lang ng babae sa harapan mismo ng Diyos, papatunayan ng babae na siya ay totoo. No discouragement. Walang quit. Hindi siya nagko-quit. Hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. Kahit anumang mangyari, mamatay man kung mamatay. Dahil iisa lang ang gusto kong mangyari, gagaling ang anak ko. Ang tanong, sa oras na ito, ano ang iyong kailangan? Sa oras na ito, mga kapatid, ano ang laman ng iyong isip at puso? Meron ka bang hinihiling sa Diyos? Taas mga kamay. Mayroon ka bang hiningi sa Diyos?
At yung hinihingi mong yan, paulit-ulit mong hinihingi kay Lord, marami ka nang nakikita, parang ang tagal. Lord, parang nakakapagod. Nakakaramdam ka na ba ng pagod? Tasan ka ba? Yung mga nakakaramdam ng napagod. Pag ikaw ba ay napapagod, karamihan sa napapagod, anong naisip? Kung minsan, tumigil na lang kaya ako. Wala namang mangyayari. At maaaring yun ang iniisip ng iba na wala na dito. Maaaring naisip nila na siguro na sige lang naman yan si pastor ng prayer meeting, meron daw, kaso basta huwag lang daw tuloy, aasa ka ng asa, paasa naman ng paasa, sumali na nga ako sa asa, wala namang inaasahan. Diba? Bilang tao, normal po yung mapagod. Naramdaman, naintindihan ni Lord yun. Pwede kang mapagod. Huwag ka lang umuuto. Pag napagod, magpahinga. Hello? Pero, tumigil ba? Talo ka kung tumigil ka. Dahil ang babae, hindi siya tumigil. Hindi siya tumigil. Matindi ang pinagdaanan niya. Maaring hindi mo pa ito naranasan dahil si pastor kahit galit, kahit ayaw kitang batiin, pero pipilitin ko ang smile ko. Kahit yung smile ko ay tagilid ng tabingit, pinipilit ko pa rin ngumiti. Alang-alang sa Panginoon. Hello? Nang dahil sa pag-ibig na ang singer dito ay si Anthony Castelo. Nang dahil sa pag-ibig. Hello? Mga kapatid, ang mensahe, huwag kang bumitaw. Gayahin mo ang babae. Oh, woman, napakalaki ng iyong pananampalataya. Iyo po natin ating mga ulo. Let us bow down our heads. Minsan ba sa buhay mo, gusto mo nang nagmamadali? Gusto mo nang pabilisin? Kung pwedeng hatakin ko na yung orasan na ngayon na Lord, ngayon na gusto kong ng solusyon na matugunan ang aking mga pangangailangan. Ang tanong, do you believe in God? Meron ka bang pananampalataya na kasing tatag ng pananampalataya itong babaeng dito? Despite na masakit yung mga salita ng kanyang naririnig. But never sa isip niya na bumitaw. Pagkos, lalo niyang pinapatunayan na inaniwala akong ibang inaasahan, Lord, kundi ikaw lang. Wala akong ibang inaasahan kundi ang pangako mo lamang ko, Diyos. Dahil sinabi mo, Lord, hindi mo ako pababayaan. Sinabi mo, Lord, niligtas mo kami. Sinabi mo, Lord, ikaw yung aming kakampi. If God is with us, who can be against us? Ang salita mo, Lord, ay aming pinanghahawakan. Itas mga kamay, ikaw ba'y napapagod? Gusto mo bang sagutin na ni Lord ang iyong matagal ng pinagpipray? Nais mo bang gumaling sa iyong karamdaman? Nais mo ba ng lunas
sa iyong mga pinagdaanan. Damdamin ng nanay sa kanyang anak. Tayo, mga magulang, kapag problema ng mga anak, hindi natin matitiis. Ang problema at pangangailangan ng anak, kung minsan, kahit buhay mo, handa mong ibigay para sa pangangailangan ng mga anak. Maaaring naranasan mo nasasaktan ka. Maaaring wala kang ibang inaasahan. Maaaring dumaranas ng kaguluhan sa pamilya. Maaaring ang pamilya natin dumaranas ng hidwaan, relationship. At ito mga kapatid ay nagpapabigat sa ating puso. Tulad ng babae, paano niya nalampasan? Paano niya napagtagumpayan? Kapag pagsubok tungkol sa relasyon mag-asawa, relasyon ng pamilya, mga kapatid, ito yung pagsubok na kung minsan umiiyak ang ating mga puso. Umiiyak ka sa gabi. At may nagdadasal ka na halos wala ng luha na lalabas. Dahil punong-puno ng kapighatian ang ating mga puso. Sa oras na ito, kaya ikaw ay nandito, kapatid. Nais ng Diyos, bigyan ka ng pag-asa sa pamamagitan ng kwento ng babaeng na ito. Na tulad ng babae, nais mo bang paranasan yung kanyang nakabit, nakatugunan ng kanyang pangangailangan? Nais mo bang maranasan? Have that great faith in your heart. You'll never walk alone. Kaibigan, kapatid, lagi nating tandaan, hindi tayo nag-iisa. Anumang laban, meron tayo kasama mo, kasama natin ang buhay na Diyos. Is you can cry? Pwede kang umiyak. Tulad nitong babae, hindi lang siya umiyak, kundi sumigaw, Jesus! Lord! You can cry. You can shout, even shout, a loud shout. So your prayer will be heard. Kung kinakailangan ubusin ko yung aking boses, makarating hanggang langit sa tindi ng ating pinagdaanan. Tandaan mo, kapatid, mahabagin ang Diyos. Kailangan lamang ang hinihingi lang ng Diyos ay yung iyong pananampalataya. Pananampalataya na matatag. Totoo ang Diyos. At siya lamang nag-iisang Diyos na siyang ating kakampi sa lahat ng bagay. Mahal niya ang ating pamilya. Mahal niya ang iyong mga anak. Mahal ka niya. Nais mo ba siyang makayakap para maranasan natin ang lakas ng pananampalataya? First and foremost, pasalamatan natin ang Diyos. Thank you, Lord. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for us, Lord.
love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Hallelujah. Seated on that throne, crown you down with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God, the treasure of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Church, narito si Lord sa kanyang presensya. Nais mo bang makahawak sa kamay ng Lord? Inantay ka niya. You can come forward and touch the hands of Jesus. Iniabot niya ang kanyang kamay sa iyo. Kailangan mo ng lakas ni Lord. Aminin po natin sa ating sarili, wala po tayong magagawa. Kailangan lang natin maniwala. Magtiwala sa kakayahan at sa kapangyarihan ng Diyos. Wala nang iba. Pwede tayong kumilos, gumawa sa abot ng ating makakaya. Pero over and above, ang Diyos ang gagawa. Minsan gagamitin ang tao, pero higit sa lahat, ang kamay ng Diyos. You can come forward. At sa iyong paglapit sa presensya ng Diyos dito sa harapan, pasalamatan mo siya. Kumapit ka sa Kanya. Thank you for the cross, Lord. Sige, church, lumapit po tayo sa Panginoon. Come forward. Sige po, dito po sa harapan. Bearing all my sin and shame, in love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Napaka-laki ang magagawa. Napakita mo ang iyong paghambang. Hakbang mo yan ng pananampalataya. Meron ka bang hinihingi? Alam ng Diyos, meron kang hinihingi. Meron kang pinagpipray. Na hanggang ngayon, patuloy kang umasa. At patuloy kang umaasa na may gagawin ng Diyos sa iyong pamilya, sa iyong buhay. Ngayon, kapatid, hawakan mo yung kanyang kamay. Itinuko ng Diyos ang kanyang kamay para sa iyo. Dito, sabihin po sa Panginoon. Jesus! Son of God!
Hallelujah. Creator of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Now to now we fading crown, who reigns Receive the power of the living God. Receive the strength of the Lord. Receive the complete healing from Jesus. In Jesus' name, receive the power of Jesus and the power of the Holy Spirit in your life. Right now, tinutulungan ng Diyos lahat ng pagsubok na iyong pinagdadaanan ngayon. And you will experience now the complete healing. Maniwala ka, manampalataya ka. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Sa kapangyarihan ng Panginoon. Receive it right now. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. In heaven and on earth, the power from the living God in heaven, down here on earth. Receive the authority of God that is given unto you. Receive the power of Jesus na lahat ng iyong sasabihin, lahat ng iyong hahawakan ay magtatagumpay sa pangalan ni Kristo Jesus. Receive the authority from God, from the living God, that in heaven and on earth, all authority in heaven and on earth is given unto you. Whatever you declare by faith, in Jesus' name, declare victory upon victory in your life, in your family, and the community. God hears the desires of your heart. That the Lord is living and powerful. Receive that peace. Receive that peace. Shalom. Hallelujah. Jehovah Shammah. Shalom. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive the power of Jesus. Mapagtagumpayan mo mga pagsubok sa iyong pamilya. Kailangan mo ng wisdom. Kailangan mo ng karunungan na mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok na iyong pinagdadaanan. Narinig ng Diyos ang iyong mga iyak. Narinig ng Diyos ang iyong mga dasal sa hating gabi. Narinig ng Panginoon ang iyong pagsusumamo. Sa oras na ito, yakapin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Tanggapin mo ang tagumpay. Magkakaroon ka ng pagbabago sa iyong pamilya. Lahat ng pagsubok ng kawalan, God will provide in Jesus' name. In Jesus' name. And receive the healing power of Jesus. Receive the manifestation of the Holy Spirit in your life. Ang presensya ng Diyos ang maghari sa iyong buhay na maging pagpapala para sa lahat ng mga tao na si Kristo ay naghahari ngayon sa iyong buhay.
sa pangalan ni Jesus, that let your light shine. Ang liwanag ng kapangyarihan ng Diyos ay mapapasa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus. And the power of Jesus, that you will multiply disciples. The power of Jesus, continue to share and preach the gospel wherever you may go, and the power of God. Natutuwa ang Diyos sa iyong buhay. Ang lahat ng tagumpay ipagkaloob sa iyo ng Panginoon, patuloy sa pananampalataya. And all the revelations, the miracle, ang himala, ay magmumultiply sa iyong buhay. As God provide all your needs according to His riches and glory. Hallelujah. The power of the Lord, kalakasan, kapangyarihan, ay darating ngayon sa iyong buhay. That this will be the landmark of your life. That God forgives. You are already forgiven. You are already cleansed by the blood of Jesus. No more guilt. No more condemnation. But holiness begins. You will be used by God to bring souls at the feet of Jesus. You will lead God's people. Surrender your life and everything to Him. Yakapin mo ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Commit your life to Jesus. The Lord is glorified. Hallelujah. Hallelujah. Lord, this is the love. Give Him praise. Kapatid, itaas mo yung dalawang kamay. Bigyan ng parangal, kaluwalhatian, ang buhay at makapangyarihang Diyos. Ngayon, dumating sa atin ang matatag na pananampalataya. Habang tinataas natin ang ating dalawang kamay, tinatanggap natin ang matatag na pananampalataya na siyang kailangan natin sa laban. Matatag na pananampalataya. Matibay at matatag na pagkakilala. Iisa lang ang Diyos na sumasama sa atin. Iisa ang Diyos na nagbibigay ng himala. Iisa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ng lahat ng bagay ay ating pagtatagumpayan. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Ito, taas mga kamay, mga kapatid. I am lifted up. He's the Son of God. The treasures of heaven crucified. Worthy is the Lamb.
the blessings of God. Listen, I receive God's blessings in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan din natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ko sa katabi mo, God bless